Good morning mga kapatid, mga brad, ano? Maintenance day, ano? Dahil naka-reset tayo. Bukas pa yung load natin. Chine-check natin mabuti si Alex, ano? Kung meron mga tagas dyan, makikita natin, ano? And yan, nagigreasing tayo, no? Kalabas yung grease gun natin. Tapos na natin yung umikot dito sa kabila. Linisin natin steering column natin, ano. Ayaw din natin na natatapon yung grasa kung nalalaglag kung saan, ano, maduming tignan. So yan, so may isang point na tayo natapos doon, ano, steering column nya, no, steering arm. Dito meron din dito. Ito. So meron dito. Tapos isa dito sa taas. Sa pin niya, no. Dito. Tsaka doon sa baba. Then sa kabila meron din doon. And then yung tie rod niya. Andun, mamaya pipihitin uli natin ang gulong pag ganun, ano. So kada reset, yan ang pinaka the best na oras para mag-perform ng ano, no, ng inspection sa makina, no. Kung meron man dyan tumatagas, mag-perform ng periodic maintenance, ano. Yung mga basic lang, greasing, kung kailangan dagdagan yung coolant, ano, yung steering fluid kung kailangan dagdagan din. And then of course lahat ng mga greasing points kailangan magrasahan natin, ano. And of course maglinis ng truck, ano. Naglinis na tayo kahapon ng truck. Okay na ang loob, malinis na vacuum, napunasan ng mga alikabok, na-sprayan ng hangin. And then of course checkin din natin ang ating water separator. Mamaya lang pupunta tayo sa ilalim para masilip natin kung mayroong mga nagrarab-rab doon ng mga parts, ano, mga hoses. Tapos yung mga wiring harness baka nagrarab na, no. Kailangan natin i-check yan. Actually yung greasing points nitong Volvo, itong bago, no, is 9 na points lang. Kasi yung lip spring sealed siya, yung drive shaft sealed din, ano. So walang ginagrasahan. Pero I think mas maganda yung ginagrasahan kasi 'di ba? Mami-maintain mo 'yon, yung mga naka-seal pag nasira papalitan na agad, ano. And of course dito, meron ditong maabot ko rito from here. Bubuksan ko lang 'to. Ayan. May gagrasahan ako diyan, dalawa, no. Then doon sa harap, isa dito, dalawa doon sa harap, no? And yeah, ito naglulukot tong ano natin, ewan ko kung bakit itong side sensor natin, ano. Yan lang ang tanging ngayon kesa naman yung front radar sensor, ano. Itong side radar sensor ang pabalik-balik yung kanyang, ano, I don't know, dinisconnect ko na to pero ganun pa rin, Ayan, may build up dito, kita nyo mga kapatid. Ayan, ewan ko kung ano yan. Ito yung pip injector, di ba? Ayan, may build up siya, check natin maya lang pero hindi natin babaklasin yan, ano. Sensors lang naman yung mga nandito, I think yung pip injector is nandito. Sa may bandang ano yun, hindi pa natin masyado kabisado kasi nililinisin din dapat yun. Pero lilinisin din natin yung ating def tank filter, ano.
Pero I don't know kung ano tong build up na to. O dumi lang o something. We'll see, no? So ibang iba talaga pag may oras ka, no, para ma-check lahat. Pati na, no? Nagka-problema tong gulong natin nung ni-rotate nung bale in-inspecto no annual inspection niya, ni-rotate. Nagkaroon siya ng problema. Pero ngayon bumabalik na, no? Okay na siya uli. Ito yung nandun sa kabila nung nakaraan, kinain niya. So ibinalik ko rito, tumigil na yung pagkain niya. Ang gulong, ano. And then pinabalance ko yun. Gulong. Chinek nila yung gulong ko, yung kingpin ko, okay naman, ano. Walang kalog. Yung bearing, walang kalog, no? Inangat nila yan, tapos inuga nila from side and then taas baba, side to side, walang uga. Ang nangyari kasi nung inspection nito, yung isang rim niya nagkapingas, ano. So bumili ako ng isang rim, no, na second hand lang, halagang $200. Hi. In trouble? No, it's just regular maintenance. Oh yeah. You gotta I'm keep good. up on it. Yeah. Where are you heading today? Nothing. Tomorrow I'll be picking up something here around here. All right. Yeah. So you're staying here also? No, I'm just we own the farm here. Oh, all right. I just do a walk around here. Okay. Thanks. It's a warm week, eh? Yeah. Now it's not. I think we're gonna get some rain there maybe this afternoon. Oh. Yesterday and the day after that, before that, it's really hot in here. Hard in the truck? Yeah. Is it hard in the truck? You got air anyway, so Yeah, right. yeah. Where you travel from? I'm from Canada. I'm from Calgary. Oh, so where do you come from? Calgary? No, the last load I have, I got it from the US. I delivered it here, but I don't have. Where you gonna live in Toronto? It's in Cambridge. Oh, Cambridge. Oh, Cambridge. Yeah. Parts for a Toyota or what? Sorry? What, car parts or? No, it's steel. Steel. Oh, steel. Yeah. 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 Right. Oh. How about that new bridge? You gonna open that new bridge up? Donald Trump, hey? Yeah. Oh, well. Right. Have a good Yeah. You too. Thank you. So si Sir nagtanong kung may problema ba daw ako dito, no? Check din nila, no? Mga ano, may sa kanya siguro daw isang farm diyan. So yun, sana ba ako? Yeah, sa gulong. But then binigyan nila ako ng dalawang bagong rim, ano. Pinalitan nila under warranty yung dalawang rim ko. So may extra akong dalawang black rim, ano. Pero so far nagko-correct na yung gulong. Pero sa tingin ko hindi na magtatagal, mga ilang months. Kailangan na natin magpapalit ng steering tire, ano. Pero makapal pa naman yan. Pero yan, nakikita nyo dito, tinamaan yung kanyang side, ano. Dahil hindi siya na-balance, dahil nung pinalitan yung rim, dun lang sa shop, walang balancer doon, ano. So hindi na-balance. So ang ginawa ko nung napansin ko yan, pinagpalit ko sila, binalik ko sa dati, and then pinabalance ko, no. Yeah, nagko-correct naman na siya. So far hindi naubos yung gulong ko. So mapapakinabangan pa yan hanggang sa papalitan in a few months from now. Bago mag-winter, papalitan natin ng steering tire. And yeah, June na rin siya. Sa next change oil ng bulb adjustment, 250,000 kilometers, no? So pagka nagpa-change oil ako, sabay na yung bulb adjustment niyan. Alex. And yeah, yun ang gagawin natin ngayon. Mag-greasing tayo, punta tayo sa ilalim. Check lang natin kung may nagrarab na mga
airline, ano, tsaka yung mga wiring harness, no, yung parang mga ganito. Pag may nagrarab sa ganyan, agapan na natin dahil nangyari na nga sa akin, ano, dun sa host ko, dahil nag-grab siya, nabutas. Yeah. So yun ang ating gagawin ngayon. We make sure na ready to go na si Alex bukas pabalik ng US. Isang magandang umaga. Good afternoon mga kapatid, good afternoon. Papunta tayo sa ating pick up location, ano. Matagal na tayong hindi nakapunta rito, pero madalas tayo dito sa pick up location na to nung nasa New Hope Transport pa tayo, no, nung company driver pa lang ako dito sa Atlas Tube sa may Harrow, Ontario. Napakadalas natin dito, every pupunta tayo ng US, malaki ang percentage na dito ang aking reload pabalik ng Winnipeg, no? And after 1 year and a half or mahigit pa, no, almost 2 years, babalik tayo ulit dito sa Harrow, sa Atlas Tube dito sa Harrow, no, para mag-pick up ng load natin papunta ng Houston, Texas. Ayan na mga kapatid, welcome back sa Harrow, Ontario, dito sa Atlas Tube, ano. It's been a while since the last time na nandito tayo. At mamamasahin na naman tayo dahil magta-tarp tayo. But I don't think na mahirap i-tarp kasi left on Roseboro Road. mababa lang yung load ko. Ayan, sa left side ko yan yung Atlas Tube, ano. Nandiyan sa left side ko mga kapatid. And ayan, nakikita ko mga trailer ng New Hope nagkalat, ang dami. Ayan. So mag-check-in tayo sa guard, ano. Arriving at 1926 Roseboro Road, Harrow, on N0R, Canada, on the right. Marami kaming pinagsamahan ng Harrow, Ontario na to, ano, ng Atlas Tube dito sa Harrow mga kapatid. Ewan ko kung sino yung guard dito, no? Baka yung masungit pa din, pero okay lang. Kasi may masungit dito na guard. Mga kapatid, sobrang sungit. I don't think na ito yun. Iba na. Let's see, mga kapatid, ano. Parang yan yung masungit, mga kapatid. Hi sir, good afternoon. This is my first time on this company. QR code or bill of lading number? Bill of lading number, yeah. Okay, what's your number? I don't know if this is the correct one. Oh yeah, here we go, sir. It's 813-94000. I already pick up a load here before, but on a different company, sir. What's your first name? Gene, Gene, Last name? Garcia, Garcia, from New Hope. Long time ago, since the last time I was here. 431-990-1176. Continue to work through this until you're signed in, please. Okay. Company. Livingston. Broker. Phone number 431.
Here we go, sir. Thank you. Hey, you know where you're going? Yeah, yeah. Have a good day. Thank you, sir. Yun, naka-check in na tayo dito sa guard, ano. Then mag-check in naman tayo sa shipping department, ano. O, alam ko na kung saan ang punta. Doon yung shipping department nila yun. Punta ko dyan. Ito yung tarping nila sa left side. So mag-check in na tayo doon, mga kapatid, ano. Ito ano. Walang pinagbago ang Harrow, mga kapatid. The same. Hindi pa rin nila sedimento to. At pag umuulan, maputik. QR code nga pala ang binibigay ng New Hope. I-scanin nyo lang, lalabas na yung details. Pero dito, ibibigay namin yung reference number. Ano. Dito tayo sa side dito. Mga kapatid, ano, pasok na tayo sa door 31. Saan yung door 31 na yan? 33, 34, 31 ito. Maloload na tayo. Sakto, alauna talaga, no? At yun, naghihintay na sila dun. long is your trailer? This is 48. 48? Yeah. Okay, I got it to be 48. So it'll probably be, This is the first time I'm using a spread axle. How do you load this kind of trailer? This is a spread axle. usually, Is it in the center? yeah, well, with the 48s, I'll put them all probably right in the center. And then Okay. maybe I'll put the 40s like a foot back or something like that. Okay. That Something would be like good. that, Yeah. Right. That should work. The one on the middle, the one is the center. Okay, perfect. Thank So you. yeah. I'll move the rest. Okay. We start in the next bay. On the next bay after this. So once he moves up, just follow him Okay. to the next bay. All right. We're gonna go run and grab a few bundles. In the Okay. meantime. Okay, sir.
Lost satellite reception. Yan, mga kapatid, naload na tayo mga kapatid, ano? Pupunta na tayo sa tarp shed para i-tarp natin yan para makaalis na tayo dito mga kaagad mga kapatid, ano? Dito tayo. Same ano pa Please rin. drive to highlighted route. Same ano pa rin, same policy pa rin, ano? Ganun pa rin. Ito yung kumbaga drive-thru nila to. Itong area nito is parang drive-thru nila, no? Pag lalabas at papasok ka, pupunta ka sa likod, pupunta ka dito sa kabila, ito yung daanan, ito yung main road nila dito sa loob ng company. So meron ditong speed limit, ano? 10 kilometers per hour lang. Pero tayo less than 8 lang tayo kasi ayaw natin na gumana yung ating clock, ano? Ayaw natin paganahin yung clock natin. Lost satellite reception. Kaya daan-daan lang tayo hanggang sa makarating tayo dyan sa tarp shed. Putik dito mga kapatid. Ayun, no? NHT New Hope Transport mga kapatid, ano? Ayun, no? Meron sila dyang ano Conestoga, no? Dito tayo papasok. Walang masyadong putik. Ayan, mga New Hope yung mga ibang trailer, oh. Wala pa nga lang ako nakikitang ano rito, New Hope na driver, ano, na kilala natin. Okay, magta-tarp muna tayo mga kapatid. Babalik ako mamaya. Nastrapan na natin, nilagyan na natin ng plastic, ano. Nilalagyan naman natin ngayon ng net, ano. Ito. Roll dito 'yan. Nakikita ka diyan sa camera, diyan sa taas. Ayan, merong camera diyan, nandoon. Kapag nakita nila na pumanik ka diyan sa taas, naglalagay ka ng tarp na walang net, safety net, ganito. Pag walang ganito, i-announce ka nila dyan, may speaker dyan. I-announce ka nila na ikabit mo yung net mo. Pag hindi mo ginawa, papaalisin ka nila. Ganun sila kahigpit dito mga kapatid. So kailangan susunod ka sa rules nila dito. Kasi meron ng mga na-aksidente rito. Sa New Hope nga meron na-aksidente rito. Pero hindi nalaglag, tinamaan lang sa lulod na balatan. So yun, tatapusin ko lang yung aking pagtatarp para makalis na tayo rito mga kapatid, ano. So yan, kita nyo, maraming mga trailer na naghihintay, ano. Ayan, ng truck, mga preloaded trailer yan. Ganyan din nangyayari sa New Hope, ano. Pinipreload nila
and then darating yung mga truck dito, pipick upin na lang, no? Tapusin na natin to mga kapatid para makalis na tayo kaagad. Kita-kita tayo mamaya sa daan. Ayan mga kapatid, fuel tayo. Kakaiba ngayon ng pag-fuel natin kasi dito tayo sa TA truck stop, ano? Ayan. Hindi tayo pilot or flying J, ano? Kasi dito sa Mercer, lahat ng truck stop fuel station is pwede kaming mag-fuel, ano? Chinek ko yung fuel up. Ang pinakamura is dito sa TA, ano, so kaya dito ako nagpo-fuel ngayon. So pwede kami sa pilot, pwede kami sa Loves, pwede kami sa TA, pwede kami sa Quick Trip, halos lahat, KC, halos lahat ng fuel station, no, na available dito sa Amerika, pwede kaming mag-fuel mga kapatid. So mas maraming option pwedeng pagkargahan ng fuel, ano. So medyo mainit dito mga kapatid. Nandito tayo sa Memphis, ano. Fuel tayo. Kakaiba rin yung application nila dito mga kapatid, ano. So marami na tayong application. Meron na tayong Loves, meron na tayong pilot, meron na rin tayo ngayon TA. Susunod, pag mura ang fuel sa Quick Trip, pag-fuel na rin tayo doon, no? Kung nakita nyo na yung load natin, ano yan, tinarpan ko yan, ano. Ewan ko kung na-video ko yan. Hindi ko yata na-video yan noong nakaraan, ano. So yan, kinuha nating load sa Harrow, sa Atlas Tube, ano. Tinarpan natin. Marami tayong dinaan ng lugar na umuulan. Ayan, nababakbak yung gulong dito kung makikita nyo, no? Ayan, no? Kasi kapag nag-hard turn ka, no? Lalo na yung nag-U-turn ka, kumakayod yan kasi pag ganun ang move nung gulong, no? Pa-side. Dahil naka-spread yan, no? 10 feet spread. So yan ang mabubugbog talaga, yung gulong na yan. So yan mga kapatid, inabot yung ating fuel, ano? $556, $126.5 gallons, ano. Pero may discount tayo dyan, mga ano lang yan siguro, 400 plus, mga 450 or yeah, mga 450 lang yan mga kapatid. Tapusin lang natin ito, then larga na tayo kaagad mga kapatid. Bukas ang delivery natin sa Houston, Texas. Then after natin makapag-unload sa Houston, diretso tayo ng Laredo, Texas para sa ating reload, pabalik ng Canada papuntang Quebec.
Brad, mga kapatid, exact location natin, Houston, Texas. Dito sa ating delivery nitong metal tubing na pinikap natin sa Harrow, Ontario. Nandito na tayo ngayon sa Houston, Texas. Magdi-deliver tayo, mga kapatid, ano? Meron na lang naiiwang 5.5 kilometers away dun sa pagdadrapan natin ng load na to, no? Medyo mainit dito, mga kapatid. Current temperature 35 degrees Celsius, ano? Yari tayo nito, mga kapatid, sigurado. Labas-masok tayo ngayon sa truck nito kasi 35 degrees. Bihirang-bihira nating maranasan yung 35 degrees pag nandito lang tayo sa Amerika, sa bandang south, ano? In 2.5 kilometers, take exit 28 on the right to Clinton Drive, May then take the experience first natin right. yung ganitong kainit na temperatura. Take exit 28 on the right to Clinton Drive, then take the first right. Although nakikita ko yung mga ibang available load sa load board, ano, na pwede kong piliin, hinahayaan ko muna yung coordinator ko na bigyan ako ng bigyan, ano, hanggang sa makabisado ko lahat, ano. Exit 28 tayo dito. Turn right at the traffic light. Oh, may ano doon, ganda nung tulay doon, oh, taas. Kaya lang, hindi tayo aabot doon. Kakanan tayo. Ano to? Anong gasolinahan kaya to? Pwedeng mag ano dito, mag-park ko. Shell. Oo, Shell. Yun, green. Reach tayo. Green. Diretso. In 1.5 kilometers, turn right on unpaved road. Itong first, Turn right onto the unpaved road. itong first na building na to. Ito. Nasa kanan natin. Yan, may mga bakal na yan. Diyan tayo magdi-deliver. Ayan, oh. Ito. Signal na tayo. Arriving at 8424 Clinton Drive, Houston, Texas, 770293614, United States, on the right. So, dito tayo. Stop tayo dito, mga kapatid. Hello, sir. Good afternoon, sir. I have a delivery, sir. Deliver? Yeah. Just fucking behind the trailer right there. All right. That trailer? This trailer? Okay. And I can remove the tarp there, eh? The tarp, I can untarp? Okay. Mga kapatid, tapos na tayo mag-untarp, ano. Ayan, sobrang init, nagdidilim yung paningin ko, mga kapatid, grabe. Mga brad, hindi kaya ng powers ko. 36 degrees Celsius dito, mga kapatid. Ayan, natanggal ko na yung strap, yung plastic vinyl, at saka yung tarp niya, mga kapatid. So okay na. Diyan tayo unload, ano. So may nakapila na isa. May isa dun sa harap, isa to. Then after nyan, ako na. Papasok na tayo dun sa loob, mga kapatid. Ayan, may isa dyan sa likod ko. No? Grabe. Ang hirap magtupi ng tarp. Habol ang hininga. Nagdidilim ang paningin ko, mga kapatid. But anyways, natapos na natin.
itong delivery natin. Pag unload tayo, takbo na tayo kaagad papunta ng Laredo, Texas. At yeah, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Samahan nyo ako hanggang sa susunod na video vlog natin. Isang magandang araw at huwag nyo kakalimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy.